Ako si Maria at ito ang aking kwento. Akala ni Ira maayos na ang pagsasama nila ni Dark. Naipakilala na siya nito sa pamilya nito. Kilala rin naman ito ng lola niya at alam niya na ito ang Oxford heir. Ibig sabihin nun, seryoso si Dark sa kanya, hindi ba? Ganon ang pinaramdam sa kanya ng asawa eh. Sinabi rin ni Dark sa kanya na kahit kailan hindi nito minahal ang first love na sinasabi ng mga tao sa paligid nito. Maayos na dapat ang lahat, diba? Mahal nilang isa't isa, sabi pa nito. Kaya bakit parang pakiramdam niya, lumalayo ang loob nito sa kanya? Ilang linggo nang hindi umuwi si Dark at nung tanungin niya si Butler James, ang tanging sinabi lang nito busy talaga si Dark sa mga ginagawa nito. Tanging si Butler James na ang kasama niya sa mansyon at ang mga katulong. Gustuin man niyang umalis doon dahil homesick siya, baka kasi dumating si Dark at di siya nito makita, kaya hindi niya rin tinuloy ang planong umalis. Ira, Bebs, uy! Nag-ayakang kumain sa labas tapos ngayon naman tutulala ka dyan. May problema ka ba? Tanong ni Carla. Dahil break time, inaya niya si Carla na kumain sa pinakamalapit na resto sa OGC at pumayag naman ang kaibigan. Carla, normal naman siguro kapag busy ang asawa mo tapos ilang linggo siyang di nakakauwi, ano? Yun ang naging tanong niya rin kay Carla. Naibaba na ni Carla ang frap na iniinom nito at pinakatitigan siya. Ilang linggo nang hindi umuwi si Bayaw. Napakagat na ibabang labi si Ira. Mag-iisang buwan na. First time kasi to sa halos kulang isang taon naming pagsasama. Ang bilis ng araw ha. Pag ganon-ganon, konti na lang pala mag-a-anniversary na kayo. Pero baka may work lang. Nakakausap mo ba siya? Pangit naman na magjo-judge ako tapos sabihin niloloko ka kahit di naman just because I support breakups. Kausapin mo si Dark, Bebs, kasi kamo nag-overthink ka eh. Sana narinig kahit papano na panatag ang loob ni Ira. Naaalala niyang heir si Dark at kahit siguro na hindi pa nito hawak ang pamamahala, alam niyang tumutulong to sa pagmamanage. Baka yon ang dahilan kung bakit dito nakakauwi at kung kausapin siya sa cellphone, sobrang ikli lang ng usap nila. Hindi pa pala niya nasasabi kay Carla ang tungkol sa katauhan ni Dark, pero naisip niya na wag na palang sabihin dahil privacy ni Dark iyon. Mukhang gusto ni Dark na manatiling lihim muna ang pagkatao nito at tayong sa circle lang nito ang may alam. And she would respect that. Thank you sa payo, Carla. Baka sobrang busy nga niya. Medyo namimiss ko na kasi siya tapos nag-aalala na rin ako. Iniinggit mo lang ako eh. Dapat talaga maghanap na rin ako ng jowa para hindi niyo pinagmumukhang single ako. Sus, kayo nga ni Sir Joseph. Kamusta na pala kayong dalawa? Nagbagong itsura ni Carla na agad napansin ni Ira. May problema ba, Carla? Si Ira, naniligaw sa akin si Sir. Kaso kinausap ako ng tatay niya. Ayon sa akin para kay Joseph. Nagulat si Ira sa narinig. Sinabi mo ba kay Sir yan? Baka gustong gusto ka niya eh. He stayed out at our department kasi naroon ka. Umiling si Carla at nagtry ng umiti. Hindi na, wala rin naman akong balak na sagutin siya dahil alam kong malayo talagang agwat namin sa buhay. At least, napatunayan kong ang ganda-ganda ko kasing isang Joseph nang nagkagusto sa akin. Sinubukan itong mag-joke, ngunit nabasag ang boses ni Carla at pinilit ngumiti sa kanya. Walang maipayo si Ira dahil naisip niya ganon din sila ni Dark. But as much as possible, they will try to make the relationship work. Tataya siya sa pag-ibig nila ni Dark at sana manalo sila. Oo nga pala, may susuot ka na ba sa party? May mid-year celebration tayo at lahat daw ng employees invited. Sumama ka ha? Kahit magkaibang department namin, dapat makikita kita sa party. Ani Carla, kaya tumango siya. Nag-usap pa sila dahil maraming plano si Carla para sa party. Ang ginawa ni Ira, inimbita niya ito sa bahay ni Dark para maayusan silang dalawa dahil nagsabi si Butler James na naganda ito ng designer na mag-aayos sa kanila. Nang sumapit na nga ang araw ng celebration, maaga pa lang nandun na si Carla sa kanila at manghang-mangha. Sa nakikita, ang laki ng bahay ni Dark ha, yamings talagang asawa mo eh, na all Ira, ang ganda-ganda kasi. Tinawagan niya ang kaibigan.
Nakita na ni Ira ang ilan sa mga kakilala at kumaway sila sa kanya nang umiti siya pabalik. Habang busy si Carlang kumain ng pagkain sa buffet, sinubukan niyang tawagan si Dark. Nakalimang tawag siya bago pa masagot ni Dark ang tawag. Naninibago man si Ira, sinawalang bahala na yon. Dark, hubby, kamusta ka? Ilang araw ka nang dito matawag busy ka ba masyado? Yes. Napatda si Ira sa tipid nitong pananalita dahil hindi naman ganito si Dark sa kanya. Wayne, who called you? No one, Haley. A pause, but in that moment, Ira could hear her heart break. I'm dropping the call. Call me if there's something important. Tumunog na ang phone, hudyat tatapos na ang tawag, ngunit hindi pa rin makahuma si Ira sa narinig. Nanatili pa rin ang cellphone sa tenga niya dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Tinanggi siya ni Dark. He said, she's no one. At tama bang dinig niya? Kasama nito yung kababata nito. Pero diba, ang sabi ni Dark, hindi nito mahal iyong babaeng yon? Bakit kasama nito? Doon ba sa babaeng yon ang asawa niya? Kinagat ni Ira ang pang-ibabang labi hanggang sa malasahan niyang dugo. Ilang ulit siyang naparunok dahil nagpipigil siyang umiyak. Bakit ganun? Hindi ba maayos naman sila ni Dark? Mahal siya ni Dark. He told her he loves her, but parang nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit? Now for the star of the night, let us welcome the future CEO of Oxford Group of Companies Corporation, Mr. Dark Wayne Oxford, together with his fiancée, Miss Haley Alexia Alejandro. Sumampa sa stage ang dalawa. Nakita niyang ngiti-ngiti ang babaeng nakayakap ang isang kamay sa braso ng asawa niya. Dahil nasa baba ng stage ang table ni Ira, malapitan niyang nakikita ang lahat. Nahanap ni Haley ang pwesto ni Ira at tagumpay itong umiti kay Ira. Natulala si Ira sa nakikita at pinipilit niyang tingnan kung dadapo nga ba ang tingin ni Dark sa kanya, ngunit bigo siya. Nasa babaeng kasama nito ang atensyon nito. Lumingon muli si Haley Alexia sa pwesto ni Ira, tsaka bumuka ang bibig nito. I told you, I will get my man away from you. Yon ang nabasa ni Ira sa bibig nito na lalong nagpasikip ng dibdib niya. Ira, Bebs, hindi ba't asawa mo yan? So bayaw yan, di ba? Bakit iba ang kasama? Ano nangyayari? Walang maisagot si Ira dahil kahit siya naguguluhan sa mga nangyayari. Throughout the party, Dark did not even glance at Ira. Alam ni Ira na aware itong nandun din siya, lalo't sinusundan din to ng tingin ni Carla na kung laser lang ang mga mata ng kaibigan, baka nabutas na ang tuxedo na suot ni Dark. Carla wanted to walk towards Dark to interrogate him, but Ira held her back. Ayaw niyang gumawa ng gulo dahil maraming tao doon, pero napapansin niya ang panakanakang tingin ng mga dati niyang katrabaho sa department nila ni Carla. Kilala nila si Dark dahil dinala niya ito nung team building at pinakilalang asawa at alam niyang tanda pa ng mga ito ang itsura ni Dark. Kaya alam din ni Ira na nagtataka sila na iba ang kasama nitong babae samantalang siya ang asawa. Isa pa, kalat na rin sa empleyado ang mga mukha ni Dark bilang Oxford heir. Ira, asawa mo yan, di ba? Ba't ibang kasama? Tapos siya nindo yung apo ni chairman. Totoo ba yun? Di nakatiis, lumapit si Rhea na dati niyang katrabaho. Bumuka ang bibig ni Ira, ngunit hindi niya maapuha pang isasagot. Oo, asawa niya si Dark, pero paano niya ipapaliwanag na iba ang kasama nito? Lumapit ng isa pa sa katrabaho ni Ira na alam niya, matagal nang inis sa kanya. Pinasadahan muna siya ng tingin nito. Siguro totoo talaga yung sinabi ni Kelly na sugar baby itong si Ira. Swerte lang at di matandang madaling mamatay ang sugar daddy niya, kundi mismong apo ni chairman. Pero malas niya kasi bumalik na yung fiancé. Yon ang announcement, di ba? Fiancé daw ni Mr. Oxford ang kasama niya. Saan ka pupulutin ngayon yan? Et sa pwera ka na lang. Siniko ni Rhea ang kasamahan. Shh, Feli! Nagkibit balikat ang babae. Bakit? Totoo naman yatang sinabi ko Tingnan mo, hindi naman tinanggi ni Ira. Hindi siya namumutla ng ganyan kung hindi siya guilty. Kung magmalinis yan pala, totoong chismis. Hinatak na ni Rhea ang kaibigan nito paalis at naiwan doon si Ira. Nang makabalik si Carla mula sa bathroom break, yon ang datatan nitong tagpo. Bebs, what happened? Mukha ka magko-collapse Umupo ka muna kaya. Tumingin siya rito. Carla, pwede bang umuwi na tayo? Hindi ko na kayang manatili pa dito.
Sige, teka, ayusin ko lang gamit natin. Tapos tatawag na ako ng Grab? Hindi ka ba mahihimatay? May masakit ba sa'yo? Umiling lang si Ira dahil hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Sobrang sakit ng puso niya at mabigat ang pakiramdam niya. Maging ang tiyan niya namimilipit sa sakit. Ganito siya kapag sobrang stress. Umalis kaagad sila. Kinukumbinse ni Carla si Ira na sa apartment na lang silang dalawa, ngunit sinabi ni Ira na gusto niyang umuwi sa bahay ni Dark. Hihintay niya ang lalaki dahil gusto niyang makausap ito. Ngunit nakauwi na siya at maging si Carla ay nakaalis na. Ni anino ni Dark hindi niya nakita. Tinatawagan niya to pero cannot be reached ang cellphone. Si Butler James pinapapanik na siya sa kwarto para makapagpahinga subalit tumanggi siya. Madam, you can wait for master in your room. Please take a rest. You look really pale. Kinagat ni Ira ang pang-ibabang labi at kahit tutol man umakyat siya. Naaawang tingin naman ang tinapon sa kanya ni Butler James. Ilang araw na gano'n ang naging takbo ng buhay ni Ira. Papasok sa trabaho kahit may bulong-bulungan sa kanya at sa gabi maghihintay kay Dark. Nang di na siya makatiis, pinuntahan niya si Noel na kakabalik lang galing sa business trip. Sinadya niya talaga ang lalaki dahil gusto niyang magtanong kung nasa na ba ang pinsan nito. Pero imbes na si Noel lang ang madatnan niya, nakita niyang naroon din si Marga. Nagkagulatan pa silang tatlo nang pumasok siya sa opisina ni Noel. Ira, you're here. Hello, Sir Noel. Hello, Ate Marga. Gusto kong magtanong sa inyo kung nasan si Dark. Gusto ko siyang makausap. Nilakasan ni Ira ang loob at sinabi yon. Noel looked at Marga before he gazed at her. There's something in his stares that made her confused. Marga turned to Ira. You know it yourself where Dark is, Ira. I hate to break it to you, but he's with Alexia. Ira blinked her eyes and inhaled a lot of air to calm herself down. But she is barely coping from the pain she's feeling. Bakit naman ganun? Sabi niya sa akin mahal niya ako. Bakit may iba? Ate, mahal niya ba ang Alexia na sinasabi mo? Marga could only shake her head at Ira while staring at her sadly. And I'm here to give you something. Hindi ko alam na pupunta ka rito, kaya hindi na kita kailangan pang puntahan. May kinuhang folder si Marga sa dala nitong shoulder bag at kinuha naman yon ni Ira. Nang buklatin niya at basahin ang nilalaman ng papel, napatda siya sa kinatatayuan. Certificate of no marriage nilang dalawa ni Dark. Isa sa kanya, isa naman para kay Dark. Ibig bang sabihin nun? Nalilitong tumingin siya kay Marga. Yes, what you are thinking is right. The marriage between you and Maine was not registered, so he's not tied to you. Miss Gonzaga, this means that there is no legal binding or recognition of the marriage, and Wayne is not legally considered your husband. Bumagsak ang hawak ni Ira sa sahig. Kumalat sa sahig ang mga dokumentong kanina lamang ay hawak niya. Hindi sila kasal dahil walang bisa ang pinirmahan nilang papeles sa judge's office. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya, pagbibigay niya sa mga nalaman. Kung anong saya nitong mga nakaraang buwan, siya namang sunod-sunod na dagok ng tadhana sa kanya ngayon. O mas mabuting sabihin na wala ng interes si Dark sa kanya, kaya iiwan na siya nito. Nakailang lunok si Ira para pigilan ang hikbing gustong kumawala sa lalamunan. Tumingin siya kay Marga, pilit na pinapatatag ang boses. Hindi kami kasal, kaya malaya siyang samahan ng babaeng yon. Ibig sabihin, niloko niyo lang ako? Alexia is Wayne's first love. I thought of that since he introduced you. He is serious. But Alexia came back, and Wayne is crazy about her again. I am sorry, Miss Gonzaga. If you want, we can give you compensation for this. Umiling si Ira. Hindi ko kailangan ng compensation na sinasabi ninyo. Isa lang hinihiling ko. Bilang asawa ni Dark sa maikling panahon, gusto ko siyang makausap. Please, Marga, gusto ko makausap si Dark. Nagtinginan si Noel at Marga bago bumuntong hininga si Marga. You really want to talk to him? Tumango si Ira. Dahil doon, tumulong isang butil ng luha sa mga mata niya na namalisbes sa pisngi at agad niyang pinunasan. Nag-iwas ang tingin si Marga nung nakita niya itong napaiyak si Ira. Then I will give you the address where you can find him. Because Ira looked so distraught, Noel decided to go with her. Umaayaw nga si Ira ngunit sinabi ni Noel na mas alam nito ang pupuntahan kaysa sa address lang na binigay ni Marga. Dahil doon, pumayag na si Ira.
While driving, Noel glanced at Ira who had red eyes from crying earlier. Are you okay? Hindi tumingin si Ira kay Noel, ngunit nagsalita siya. I'm trying to be fine, Sir Noel, pero magiging maayos naman siguro ako. Gusto ko lang makausap muna si Dark. Noel sighed. He couldn't offer her advice because he did not even know what had happened between them. He could see that Wayne loves Ira and not the girl they claimed was his first love. But he also did not have an explanation for why his cousin is hurting his wife. Ayaw ni Noel na gumawa ng excuse para kay Wayne, ngunit sa tingin nito may dahilan naman si Wayne kung bakit ganito ang ginagawa ng pinsan. He let out a deep sigh and shifted his focus to driving. The address Marga provided to Ira led them to the exclusive club they frequented, so it's quite a familiar place for Noel. Nang makarating sa lugar na yon, bumaba si Noel at pinagbuksan ng pinto si Ira. Bumaba si Ira mula sa sasakyan ni Noel at sumunod sa lalaki nung pumasok sa loob ng club. Dahil may membership si Noel, madali silang nakapasok. Hindi pa kasi open para sa regular customers ang club, pero ibang usapan na para sa mga VIP. Noel led Ira to a private room. Dahan-dahang binuksan ni Noel ang pinto at sumilip para siguraduhing naroon si Wayne. Noel called Ira because he saw his cousin inside. Nakaupo si Wayne sa isang mahabang sofa. Nakapwesto yon patalikod sa pinto, kaya hindi nito kaagad napansin na naroon sila. Dustin was also there, who's engrossed in talking to Wayne that he did not notice that there's additional people inside the room. Now that Taki is back, what are you going to do? I will marry her. Parang wala lang na sinabi ni Wayne. Noel looked at Ira and beside him, and Ira immediately got teary-eyed after hearing him. Ang sabi mo, kasal na kayo ng pinakilala mong babae sa amin. What about her? You told us you're serious, boss? Naguguluhan ako. Ani Dustin. I married her, but that marriage was never officially registered. When I accepted that Haley wouldn't return, I resorted to drastic actions like marrying a woman resembling her because I couldn't let go of the past. If Haley did not return, then I would live my life with her look-alike to fill the void. But I also had a hunch that upon finding out I had wed someone else, Haley would return. And true enough, she did, didn't she? I won, Dustin. Haley is back and she is with me once again. Napangiwi si Dustin at napailing. But you told us you love your so-called wife. Ano ba talaga, boss? Are you playing with us? Wayne extended both his hands to the sides and lounged lazily on the sofa. Ira, I don't love her. She was merely a temporary distraction for me, a stand-in while the real one was absent. But now that I have the original back, I must let go of the substitute. Don't you think so? Pero, paano mo siya paaalisin? Mukhang mahal ka nung asawa mo. Dark scoffed as if he had just heard a joke. Love? Not at all. I simply played the role of a so-called hero and rescued her, which is why she is attached to me. She will eventually move on from me. Dustin, I will provide compensation when I part ways with her to ensure it's not a loss for her in the end. Punong-puno na ng duha ang magkabilang pisngi ni Ira habang tahimik na nakikinig sa mga sinasabi ni Dark. Parang hindi niya ito kilala. Hindi to yung Dark na kilala niya eh. Parang hirap-hirap paniwalaan na nanggagaling mismo sa bibig nito na pinaglaruan lamang siya ng lalaki. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nahihirapan na rin siyang huminga at nung narinig na sa huli, compensation ang gusto nitong ibigay sa kanya kapalit ng pananakit nito sa kanya, doon na sumabog si Ira. Mabilis siyang naglakad, huminto sa harapan ni na Dustin at Dark. Halata ang gulat sa mukha ng dalawa. May dumaang emosyon sa mata ni Dark nung makita nito ang luhaang mukha ni Ira, ngunit mabilis din niyong nawala. Blankong tingin ang ibinigay ni Dark kay Ira at parang dito nakasakit gamit ang mga salita noong prente itong kumalukip-kip. Why are you here? Totoo ba ang mga narinig ko, Dark? Ha? Sabihin mo, totoo ba yun? You heard it? Then it saved me time to explain things to you. Yes, what you heard was true. Di nakapagpigil, tinaas ni Ira ang kamay at malakas sa sampal ang ginawad niya kay Dark. Sa lakas ng impact, napabaling ang ulo ni Dark pakanan at agad nitong sinapo ang nasaktang pisngi. Lumuluhang nagsalita si Ira. Sinungaling ka? Sinungaling ka, manloloko.
Pagkatapos noon, mabilis nakatakbo si Ira palabas ng private room. Nang makitang wala na si Ira at siguradong hindi na to babalik, saka nangihinang napaupo si Dark sa sofa at nakatitig na lang to sa kawalan. Noel, not having any of Wayne's bullshits, went towards him and grabbed his collar. "What are you doing? I thought you're serious. What the hell, Wayne?" Malakas ang boses ni Noel na halos nakakabingi na. Hindi to sumugod kahit gustong-gusto na nitong suntukin si Dark dahil ayaw nito na makita ni Ira ang pagiging bayolente nito. In Noel's mind, Ira is still his employee and he should set a good example in front of her. That is why he is so mad at Wayne from saying shits to Ira. He could see that Ira is a good girl and Dark, who married her, is one lucky bastard. "Let me be, Noel. I know what I'm doing." "No, Wayne. You don't know what you're doing. That is why I'm here to knock some senses into you. What are you doing with your life? Just because she's back, you're going to go running back to her? Then what about you, Ira? You will leave her? You're acting like a fool." Dustin tried to stop Noel by pulling him off. But Noel also punched Dustin's face. "Isa ka pa. Botong-boto ka sa eleksyon na yon. Hindi mo nirerespeto ang asawa ni Wayne. Can't you see that Alexia's a fucking bitch?" Bumalik siya para lamang guluhin si Wayne. Bakit hindi niya nagawa yon dati? Bakit ngayon masaya na si Wayne? Wayne is not happy with Ira. Noel, he is in love with Alexia. Sagot naman ni Dustin. "Noel, keep out of my affairs. I am leaving Ira. Even if you disagree, my decision is final." Kumawala si Dark kay Noel at nagdesisyong umalis na roon, ngunit nagsalitang muli si Noel. "In love ka kay Ira, hindi ba? Pero ngayon nagde-deny ka. Anong nagbago, Wayne?" Huminto si Dark sa paglalakad bago nagsalita. "Nagkakamali ka, Noel. Hindi ko siya mahal." Pumikit si Dark habang binubulong ang kasinungalingang iyon.